pamumuhay ay pataas sa Navotas. Ang modernisasyon ay nagsisimula sa ating kabataan. Handog ng Navotas Polytechnic College ang state-of-the-art na classrooms, elevators, hallways, cafeteria, gymnasium at tennis court. Ang pangunahing hakbang sa pagiging smart city ay ang pagkakaroon ng smart Navotenyo students. Tuloy-tuloy rin ang improvement sa mga elementary at high school ng Navotas. Mula Wawa Elementary School, Kaunlaran High School, at North Bay Boulevard Elementary School, ang bawat classroom ay training ground para sa susunod na henerasyon ng mga tech-savvy Navotenyo. Bukod sa edukasyon, pinagtuunan din ng pansin ang renovation ng Tanza 1 Health Center at NBBS Dagat-Dagatan Health Center. Kaakibat ng ating mga bagong health center ang programang yakap ni Pangulong BBM sa ilalim ng PhilHealth. Handog nito ang libreng check-ups, lab tests, cancer screening tests, at 20,000 pesos worth of essential medicines kada taon. Mas madali na rin ang pagproseso ng business permit application at renewal para sa Navotenyo business owners. Binigyan din natin ng bagong kanlungan ang mga inabandonang lolo't lola, street kids, at kababaihan sa ating bahay kalinga para sa mga sektor na nangangailangan ng higit na atensyon at pagmamahal. Pinagmamalaki rin natin ng Green Zone Park R10 na nagsisilbing pasyalan at espasyo para sa mga outdoor activities tulad ng jogging at zumba. At syempre, bilang fishing capital of the Philippines, modernized na ang ating Navotas Fishport upang mas maging efficient ang hanap buhay ng mga isdang Navotenyo. Kaakibat ng pagiging smart city ang modern and flood-free housing para sa Navotenyo. Ang Navotas Homes 3 Tanza 1 ay may mga gusaling may 5 palapag at 60 units. Sa loob nito ay may kitchen, comfort room, dining area, 1 master bedroom, 1 bedroom with double deck, living room na may TV at aircon, at balcony na pwedeng gawing laundry area. Upang makaengganyo ng mga turista at maging handa sa pag-oorganisa ng mga events, nandito na rin ang Navotas Convention Center na may libo-libong seating capacity, multi-purpose hall, at gymnasium. Sa mga susunod na panahon, mas madali na rin ang biyahe mula sa Navotas papunta sa iba't ibang kalapit na bayan. Dahil sa Shore Protection Dike Project, hindi lang tayo makapagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa pagbaha at storm surge. Makakatulong din ito para mas mapuluwag ang transportasyon ng mga Navotenyo. Ang Shore Protection Dike ay importanteng bahagi ng ating vision para sa coastal development. Nasimulan na ang project na ito na magmumula sa Centennial Park at magdudugtong sa R10 at New Manila International Airport. Kapag natapos ang proyektong ito, ang Navotas ay magiging bagong gateway ng Metro Manila sa mga pasahero, lokal man o dayuhan na dadaan sa bagong airport. Hindi tayo hihinto sa pwede na dahil ang hangganan ng Navotas ay ang rurok ng tagumpay. Sabay-sabay nating abutin ang Navotaas na pamumuhay, Navotaas na kinabukasan at Navotaas na handa sa modernisasyon. Navotaas, itaas ang antas ng buhay, Navotenyo. Antas ng pamumuhay ay pataas sa Navotas.
Ang modernisasyon ay nagsisimula sa ating kabataan. Handog ng Navotas Polytechnic College ang state-of-the-art na classrooms, elevators, hallways, cafeteria, gymnasium at tennis court. Ang pangunahing hakbang sa pagiging smart city ay ang pagkakaroon ng smart Navotenyo students. Tuloy-tuloy rin ang improvement sa mga elementary at high school ng Navotas. Mula Wawa Elementary School, Kaunlaran High School, at North Bay Boulevard Elementary School, ang bawat classroom ay training ground para sa susunod na henerasyon ng mga tech-savvy Navotenyo. Bukod sa edukasyon, pinagtuunan din ng pansin ang renovation ng Tanzawan Health Center at NDBS Dagat-Dagatan Health Center. Kaakibat ng ating mga bagong health center ang programang yakap ni Pangulong BBM sa ilalim ng PhilHealth. Handog nito ang libreng check-ups, lab tests, cancer screening tests, at 20,000 pesos worth of essential medicines kada taon. Mas madali na rin ang pagproseso ng business permit application at renewal para sa Navotenyo business owners. Binigyan din na Magandang umaga po sa ating lahat. Imbes na naman po ay magre-report. So, pagdiriwang po ng Fire Prevention Month. So, last Monday po nagkaroon ng programa ang ating Bureau of Fire Protection at nagpaliwanag rin sa mga kailangan natin gawin, mga programa po natin. So, napaka-importante po nito, bagamat tuwing March po yung Fire Prevention Month, hindi naman ibig sabihin na ngayon lang po tayo kailangan mag-ingat o pag-aralan o yung mga makakaiwas sa susunod. Bagamat alam po natin na nandiyan yung ating mga meeting ng bumbero at sa mga fire volunteers, mas gusto po natin, kahit alam natin handa sila, tuwing may sakuna, mas gusto sana natin na wala po mangyaring mga sunog at iba pang sakuna. So, ang programa po natin ay para sa prevention. Kaya mag-iikot po yung mga Bureau of Fire po para makita at makapag-seminar dun sa mga potential na mga lugar na delikado para alam natin ang gagawin para makaiwas po tayo sa sunog. Nung nakaraang linggo rin po, sinimulan po natin yung pamimigay ng salamin sa ating mga kabataang Navotenyo. So sa ating katuwang rin po ito yung programa natin sa YAKAP. So may libreng check-up po yan sa mata at siyempre hindi lang po libreng check-up, kundi libreng salamin din po, lalo-lalo na sa ating mga kabataan. So, sa pag-check up po natin, nalaman po natin na 20% ng ina-inspection or check up po natin ay may problema sa mata. So, akala natin hindi lang marunong magbasa, pala malabo lang po ang mata. At dahilan na rin po nito dahil sa panagamit ng gadget ng ating mga kabataan. So, medyo malaki yung porsyento na may problema sa mata. So, iikot po tayo sa lahat ng mga paaralan at isa-isahin po nating check up po. Hindi lang yung mata, kundi yung kalusugan ng ating mga estudyante. So, sana dun sa mga hindi pa registered at hindi pa nakapag-first patient encounter, ay pumunta na po sa pinakamalapit na health center po. Tuloy-tuloy po yung renewal ng ating Fisher Folk ID. Meron na po kaming nailatag na mga dates kung kailan natin kailangan pumunta. At nagkaroon rin po ng pag-meeting yung Navotas Tripartite Industrial Peace Council. So meron pong ginawang pre-inspection seminar para pagpunta po doon ng DOLE, ay mas madali na po natin ma-meet yung mga requirements, hindi po magtagal. So, tulong po natin yan dun sa mga kumpanya dito sa ating lungsod.
So, nag-ikot sa mga paaralan natin yung may Joyful Reading Treasure Track ng Navotas City Library. Gusto nating ma-encourage yung ating mga kabataan na magbasa. So, yun po. Meron pong payout ng PWD, SPED, sa March 16, sa third floor ng Convention Center. Mobile late birth registration, yan po yung mga schedule po natin. So, ilang taon na po nating programa po ito, pero marami pa rin pong walang mga birth certificate. So, sana kahit hindi pa natin kailangan, lalo na pag bagong panganak po tayo, kunin agad natin yung birth certificate po natin. Schedule ng anti-rabies vaccination at microchipping at pet registration for cats and dogs. Ayan po yung schedule. So, bukas po sa Danghari at sa Navotas East 11. Open rin po yung registration sa Navotas Institute ng Korean Language and Culture. At yan po yung iwas sunog tips po natin. So, paano makasali sa optometry benefit package? Ang lugar po susunod at kailan po kaya? Sa ngayon po ay nakaschedule ho tayo na mag-register po ang mga magulang kasama po ang bata through our dito po sa ating NNHS. At bukod po dito, pag natapos na po ang eksaminasyon, ang susunod na pagkalap po ng mag-audience ho natin would be during sa Brigada Eskwela. Ipopost po natin sa Naboteño ako ang susunod na mga schedule po. Okay, so hindi po kayo makaka-avail po niya pag hindi po tayo registered. Wala po tayong first patient encounter. Kasi doon nalalaman po yun pag nagpa-check up po tayo. So hindi naman basta bibigyan ng salamin po yan kung hindi po na check up at nalaman kung ano talaga yung grado. Saan po yung may libreng eye check-up? Yan po, nabanggit na po natin. Para sa mga bata lang po ba ang optometry package? Ang YAKA program po ng PhilHealth ay binibigay po na libre ang salamin sa 15 years old and below. Pero ang optometry check-up po ginagawa rin po kahit sa adult. Yun nga lang po, care of na po ng out-of-pocket po expense yung bayad po ng salamin. Okay, so alamin po natin yung mga ibang programa para dun sa mga senior citizen sa mata. Pero yung sa mga cataract operation, libre po yun. Sa Finland din po yun pwede i-charge. Sana meron sa NBBS, Kaundaran, Kapitbahayan Elementary School. Grade 1 pa lang po ang anak ko. So meron po yan, pupunta rin po tayo dun. So wala po bang assistance para sa Mandaragan? So kakatapos lang po ng fuel subsidy po natin. At inaalam pa natin ano yung mga nakikipag-ugnayan po tayo sa Department of Agriculture at sa BIFAR kung ano pa yung mga ibang programa po. Sana magkaroon ng mga bangka. So, pa-register lang po natin yung mga gustong kailangan ng bangka. So, may mga prioritization po tayo. May kapitbahay po kami nag-iba ng pader at gumawa ng daan sa gilid kung saan right of way. Nasabihan na po sila ng NHA na wala po silang daan doon. Ano pong pwedeng gawin? So, siguro, pa-message nyo po sa amin yung eksaktong lugar, address, para mapuntahan po ng ating building official.
Karamihan ng nag-apply ng Fisher Folk ID ay hindi na-approve kahit kumpleto naman ang requirements. Good morning po. Patigay na lang po sa aming detalye kung sino po yung applicant para po ma-check po namin yung details. Bine-verify po natin yan, hindi naman ibig sabihin mag-apply po kayo, automatic po yan. So, malalaman po natin kung kayo po may-ari ng bangka, kayo po yung nagtatrabaho sa bangka, or tindera po. Okay, so may verification po tayo yung ginagawa. Dito po sa Naval, mula sa Roque ng Palengke, nagkaroon po ng traffic dahil sa pedicab at tricycle nakatambay sa gilid ng kalsada. Magandang umaga po, boss. Ano po 'yan, pinuntahan po ng ng ating mga rider at yun nga may mga nahila po diyan dahil mga nag-aabang po sa jeep 'yan kaya medyo talagang tinututukan po natin. Good morning. Kailangan po ba talaga ng national ID ng senior para makapag-pay out? Paano po mali ang address sa national ID? Siguro sagutin ko po muna yung kung kailangan po nila ng national ID para sila po ay makapag-claim ng kanila po pension sa social pension payout for the first quarter of 2026. As per DSWD, hindi pa naman po required, no? Maaari pa rin po nilang magamit ang kanilang senior citizen ID para maklaim po nila ang kanilang pension for the first quarter of 2026. Subalit, simula April 1, 2026 onwards, sa mga susunod na payouts po ng social pension from second to fourth quarter onwards, kailangan na po ay national ID na po ang maipresent na identification ng social pensioner para sa pag-claim po ng kanilang social pension. Pwede po ba magtanong kung saan pwede mag-apply ng 4Ps? So, ulitin po natin, hindi po ina-applyan ang 4Ps. So, ang nabibigyan ng 4Ps po ay base dun sa mga ginagawang survey or census ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bakit tuwing hapon sa may San Jose and Naval ginagawang one way? Kahit wala naman pong bibig. Usually po, minsan pagkalabasan po ng mga estudyante, talagang medyo kailangan po magpaliko po tayo. Pero talagang yung sa libing po, talagang isa po 'yan sa dahilan. Paano naman po yung mga islang hindi nakapag-apply? Kailan po sila pwede mag-apply? Good morning po. If regards po sa renewal, pwede naman po sila sumabay ngayon. Further, for new po talaga, hintayin na lang po sila sa announcement natin to be posted po sa Navatenyo. Tama sa listahan ng mag-renew dahil hindi pa nakapag-renew last year. Good morning po ulit. This is recognized na po as bago. So, hintayin na lang po sila sa posting ng announcement po natin sa Navatenyo para po sa mga new applicants po. May course po ba kayo na related sa computer? Currently po sa Nabotas Institute, hindi po tayo nag-offer ng computer-related na course, pero pwede po silang mag-check sa TESA Nabotas Training Institute po kung ano po yung mga available po nilang courses, o kaya naman po ay sa NPC. Sana magkaroon naman ng tulong para sa may psoriasis disease at eczema.
nauso po ngayon na sakit sa balat? Magandang umaga po sa lahat. Good morning, boss. Meron pong project ang DOH po, yung Kilatis Cutis, na kung saan po pwede pong magpunta muna initially po sa mga health center natin. Then, i-refer po ito sa derma. May derma po na nagro-rotate po sa Navotas City Hospital. Then, kung hindi po kaya talaga, hindi ma-identify kung ano yung sakit or kailangan pa po ng treatment, refer po natin sa Tondo Medical Center sa derma department po nila. Sana makapasok sa medical, kailangan po talaga yung pambili ng colostrum bag na hindi po makapasok dahil mabilis na tulong. So, pwede naman po kayo pumunta sa NAPSOL po. Pwede po humingi ng tulong kahit hindi taga Navotas. So, ano po kayang tulong para malaman po natin? Hindi po natin masagot yung tanong po ninyo kung hindi natin alam po. Paano magkamali? Kung nagkamali yung selfie at yung pasyente po nakunan ng picture, imbis na ako na maglalakad. Hindi po kasi makulit dahil nasabit na po. Pwede po kaya yun, isama na lang din ang pasyente for confirmation? Morning po. Boss, kailangan po nila ulit mag-apply sa bagong slot kasi po automatic po siya reject. Kailangan po ko yung code ng pasyente. Programa yan. Sa medical assistance po ni Kong Toby. Good morning po, Pat. Para sa CHED tulong-dulong, March 9, sa link po ba nababasa yung requirements para sa anak ko nag-aaral po sa iyo? Kuhanin na lang po namin yung details para po ma-discuss. Okay, sana po huwag na magtaas ng bayad ng enrollment fee sa Polytechnic. Hindi po namin kaya mahal dalawa. So wala pong bayad sa Polytechnic, kailangan lang po mag-apply ng scholarship. So nagkaroon po kami ng pagpupulong sa lahat ng estudyante at pinaliwanag po natin po yan. So kung di pa rin po naiintindihan, punta na lang po kayo sa opisina ng ating college president po. So wala pong babayaran po dyan, basta mag-enroll po kayo dun sa mag-apply kayo ng scholarship po. Kasi ano naman po yan, lalo na pag naging accredited na po yung ating paaralan, pwede nating charge po yan sa Unipass. Pero hanggang sa ngayon, kahit hindi pa tayo na-accredit, ay meron naman po tayong libreng college. So matagal na po yan. Ask ko lang po requirements sa SPES, okay na po ba yung barangay indigency lang ng aplikante? Hindi po need yung ICTO verification. Good morning po. Kailangan pa rin po yung ICTO verification kasi po priority po talaga natin ang mga batang Navoteño bukod po sa barangay indigency. Thank you po. May balita na po ba ang pagpapalipat sa tansa pabahay? Magandang umaga po. Sa kasalukuyan po na itinatapos pa po yung final works at utility connection po doon sa unang tatlong building po sa Navotas Homes 5 located at Barangay Tansa 1. Maghintay na lang po, magantabay na lang po no, sa anunsyo po para sa mga potential na beneficiaries po na ililipat po dito sa pabahay na ito. Okay, so wala na po. Maraming salamat po. At ingat po tayong lahat. Atin ng bagong kanlungan ang mga inabandonang lolo't lola, street kids, at kababaihan sa ating bahay kalinga para sa mga sektor na nangangailangan ng higit na atensyon at pagmamahal. Pinagmamalaki rin natin ng Green Zone Park R10 na nagsisilbing pasyalan at espasyo para sa mga outdoor activities tulad ng jogging at zumba. At syempre, bilang fishing capital of the Philippines,
Modernized na ang ating Navotas Fishport upang mas maging efficient ang hanap buhay ng mga isdang Navotenyo. Kakibat ng pagiging smart city ang modern and flood-free housing para sa Navotenyo. Ang Navotas Homes 3 Tanzawan ay may mga gusaling may 5 palapag at 60 units. Sa loob nito ay may kitchen, comfort room, dining area, 1 master bedroom, 1 bedroom with double deck, living room na may TV at aircon, at balcony na pwedeng gawing laundry area. Upang makaengganyo ng mga turista at maging handa sa pag-oorganisa ng mga events, nandito na rin ang Navotas Convention Center na may libo-libong seating capacity, multi-purpose hall, at gymnasium. Sa mga susunod na panahon, mas madali na rin ang biyahe mula sa Navotas papunta sa iba't ibang kalapit na bayan. Dahil sa Shore Protection Dike Project, hindi lang tayo makapagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa pagbaha at storm surge. Makakatulong din ito para mas mapuluwag ang transportasyon ng mga Navotenyo. Ang Shore Protection